Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa mga karanasan, alamat, at paniniwala ng ilang tao tungkol sa mga nilalang na tinatawag na aswang. Pagsisimula ng lahat sa isang liblib na baryo sa kanlurang bahagi ng Visayas, kung saan ang mga bahay ay gawa pa sa kahoy at pawid, at ang mga daan ay dinadaanan lamang ng mga bisikleta at kariton. Nakatira si Eladio, isang binatang kilala sa kanilang lugar bilang masipag, magalang, at may mabuting puso. Sa edad na 21, wala pa siyang asawa o kasintahan, ngunit maraming dalagang nagkakagusto sa kanya dahil sa kanyang kabaitan at pagkamaparaan sa kabuhayan. Tahimik at payapa ang baryo sa umaga, maririnig ang tilaok ng mga manok, kaluskos ng mga dahon sa banayad na hangin, at halakhakan ng mga batang naglalaro sa tabing ilog. Ngunit pagsapit ng gabi, nag-iiba ang pakiramdam ng lugar. Biglang bumibigat ang hangin, at tila bawat yabag ay may kasunod na aninong hindi nakikita. Sa tuwing hihipa ng malamig na hangin ang mga bintana, maiisip ng mga tao ang mga kwento ng matatanda, ang mga kwento ng aswang. Mula pagkabata, sanay na si Eladio sa mga kwento ng kanyang Lola Maria. Tuwing gabi, habang sila'y nakaupo sa harap ng apoy at may ginagawang inihaw na saging, ikinukwento nito ang iba't ibang karanasan ng mga tao sa baryo na di umano isinalakay ng mga aswang. May mga kwento ng sanggol na nawala sa sinapupunan, mga hayop na walang lamang loob, at mga taong biglang namatay ng walang malinaw na dahilan. Para kay Eladio, kwento lamang ang lahat ng iyon, hanggang sa mangyari ang isang bagay na magbabago sa kanyang pananaw magpakailanman. Isang gabi ng Hunyo, habang abala si Eladio sa paghahanda ng lambat na gagamitin sa pangingisda kinaumagahan, may narinig siyang kaguluhan sa dulo ng baryo. Mga sigaw, kalabog ng mga paa, at tila may babaeng humihiya ng tulong. Sa unay nag-alinlangan siya, ngunit nang marinig niya ang tawag ng kanyang pinsan na si Ernesto, dali-dali siyang tumakbo patungo sa pinagmumulan ng ingay. Sa isang bakanting lote na may mga matataas na damo, nadatnan niya ang halos buong kalalakihan ng baryo, may dalang mga itak, pana, at sibat. Sa gitna ng bilog ng mga tao, may isang babae, nakagapos, marumi ang damit, at may sugat sa braso at pisngi. Ang kanyang buhok ay magulo at mahaba, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila may halong takot at galit. Aswang yan! Nahuli namin, sigaw ng isang matandang lalaki na kilala sa baryo bilang si Kapitan Turo. Huwag kayong lalapit. Baka mang-agaw iyan ng kaluluwa, dagdag pa ng isa. Nanatiling tahimik si Eladio habang pinagmamasdan ang babae. Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanyang paligid, may kung anong awa siyang naramdaman para dito. Para bang may lihim sa likod ng kanyang mga mata, isang kwento na hindi pa nasasabi. Habang patuloy ang sigawan at pag-aakusa ng mga tao, napansin ni Eladio na ang babae ay hindi sumusubok na tumakas o manlaban. Tanging ang mabilis na paghinga at bahagyang pag-iling ang kanyang ginagawa. May dugo sa gilid ng kanyang labi, ngunit imbes na makita ito bilang tanda ng kanyang kasamaan, mas naisip ni Eladio na baka nasaktan siya sa paghabol ng mga tao. Ano nang balak niyo sa kanya? Mahinang tanong ni Eladio kay Ernesto. Ayon kay Kapitan, ikulong muna sa lumang bodega. Bukas, tatawagin ang albularyo para kumpirmahin kung aswang siya. At kapag totoo, di alam mo na ang mangyayari. Tumigil ang usapan nila nang biglang hilahin ng dalawang lalaki ang babae at sa pilitang dinala sa lumang bodega sa gilid ng baryo. Isang lumang gusali iyon na gawa sa bato at kahoy, matagal nang walang gumagamit at kilala bilang lugar na may masamang enerhiya. Habang pinagmamasdan ang paglayo ng babae, may kung anong kirot sa dibdib ni Eladio. Hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi naman niya ito kilala. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, may tinig na nagsasabi, may mali sa nangyayaring ito. Kinagabihan, habang nakahiga na siya, hindi niya mapigilang isipin ang babae. Ang mga mata nito ay patuloy na bumabalik sa kanyang alaala, mga matang tila nagsusumamo ng tulong. Hindi siya dalawin ng antok, kaya't nagpasya siyang maglakad patungo sa bodega para silipin kung ayos lang ito. Tahimik ang buong baryo. Tanging huni ng kuliglig at lagaslas ng dahon ang maririnig. Nang makarating siya sa bodega, nakitang may kandado ang pinto at may nakabantay na dalawang lalaki. Ngunit dahil pinsan niya ang isa sa mga bantay, nagawa niyang magpalusot na may gustong sabihin sa bilanggo. Sa kabila ng pagtutol, pinayagan siya ng bantay basta't saglit lang. Pagpasok niya, naamoy niya agad ang halimuyak ng lumang kahoy at alikabok. Nakaupo sa sahig ang babae, nakatalikod at tila tahimik na umiiyak.
Nang marinig nito ang yabag ni Eladio, agad itong tumingin at doon nagsimula ang kanilang unang pagtitigan. "Bakit ka nandito?" tanong ng babae sa mahinang tinig. "Gusto ko lang malaman ang totoo," sagot ni Eladio. Hindi pa man niya alam, ang gabing iyon ang magiging simula ng isang kwentong puno ng panganib, kababalaghan, at isang pagmamahalang hindi niya inasahan. Yan gis na huling dalagang aswang madilim at malamig ang loob ng lumang bodega. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang pumapasok lamang sa pamamagitan ng maliliit na siwang sa bubong. Sa isang sulok, nakaupo ang babae, nakagapos ang mga kamay at paa gamit ang lumang lubid na halatang mabilisang kinuha mula sa isang kamalig. Sa labas, patuloy ang mabibigat na yabag ng mga bantay na nag-ikot, sinisiguro na walang makakalapit o makakatakas. Habang nakatayo si Eladio sa harap ng babae, ramdam niya ang kakaibang tensyon sa pagitan nila, hindi lamang dahil sa takot na baka totoong ang aswang ito, kundi dahil na rin sa kakaibang awang bumabalot sa puso niya. "Ano ng pangalan mo?" Mahinang tanong ni Eladio, pilit binababa ang tono ng boses upang hindi marinig ng mga bantay sa labas. Saglit na nag-atubili ang babae bago sumagot. "Lira, bakit ka nila hinuli?" Totoo ba, hindi na tinapos ni Eladio ang tanong. Huminga ng malalim si Lira bago tumingin diretso sa kanya. Sa mga matang iyon, may halong galit, takot at pangungulila. "Hindi ako masamang nilalang pero hindi rin ako normal na tao." Bago pa man makasagot si Eladio, narinig nila mula sa labas ang tinig ni Kapitan Turo na malakas na sumigaw, "Siguraduhin niyong mahigpit ang pagkakatali. Baka lumaya yan at maghasik ng lagim. Bukas ng madaling araw, dadalhin natin yan kay Mang Isko para masuri kung totoong ang aswang." Kilalang albularyo si Mang Isko sa baryo. Siya ang palaging tinatawag kapag may kakaibang karamdaman, sumpa o sinasapian. Ngunit may mas kilabot na reputasyon din siya, na kapag nakumpirma niyang aswang ang isang tao, walang pag-aalinlangan niyang tatapusin ito sa harap ng mga tao, bilang babala. Pagkaalis ng mga yabag sa labas, muling nagsalita si Eladio. "Bakit hindi ka lumaban kanina? Kung gusto mong makatakas, siguro kaya mo." Bahagyang yumuko si Lira. "Kung lalaban ako, mas lalo lang silang maniniwala na halimaw ako. At wala rin akong pupuntahan." Napatingin si Eladio sa sugat sa braso ng dalaga. May bahid ng dugo, ngunit hindi ito mukhang kagat o galos ng halimaw, mas malapit sa tama ng sibat o patalim. May kung anong kumurot sa puso niya. "Paano kanila nahuli?" tanong niyang muli. "May mga manok na nawawala sa bakuran ng isang matandang babae. Ako ang inabutan nila sa paligid kagabi. Sinubukan kong ipaliwanag na may hinahanap lang ako, pero bago ko pa masabi, nagtakbuhan na sila para magdala ng mga itak at sibat." Habang nakikinig, hindi mapigilan ni Eladio ang magduda sa kwento ng baryo. Sanay siya na tuwing may nangyayaring kakaiba, mabilis ang mga tao na magturo ng may sala. At kung may isang taong kakaiba, kahit wala pang malinaw na ebidensya, agad itong pinaghihinalaan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang bumukas ang pinto ng bodega. "Hoy, Eladio! Tapos na ang oras mo," utos ng bantay. Napilitan siyang tumayo at lumabas, ngunit bago tuluyang maisara ang pinto, tumingin siya kay Lira at mahina niyang sinabi, "Babalik ako." Kinabukasan, bago magbukang liwayway, nagtipon ang halos buong baryo sa plaza. Sa gitna, naroon si Lira, nakagapos pa rin at nakaupo sa lupa. Sa tabi niya ay nakatayo si Mang Isko, may hawak na maliit na bote ng langis na amoy bawang at luya, at sa kabilang kamay ay may hawak na balisong na tila minana pa mula sa kanyang mga ninuno. Isa-isang naglapit ang mga tao para manood. May ilan na nagdarasal, may ilan na nambabato ng maliliit na bato at dumi ng hayop, at may ilan na nananatiling tahimik, ngunit may matang puno ng paninisi. Si Eladio, nakatayo sa gilid ng pila, ay hindi mapakali. Alam niyang sa sandaling kumpirmahin ni Mang Isko ang pagiging aswang ni Lira, wala na itong ligtas. Ngunit higit pa doon, ramdam niya sa puso na hindi ganoon kasimple ang lahat. Nagsimula ang ritual ni Mang Isko, pinahiran niya ng langis ang noo at kamay ni Lira, habang binubulong ang mga dasal na nakagisnan niya. Matapos nito, inilabas niya ang isang maliit na sisidlan ng asin at inihulog ito sa palad ng dalaga. Karaniwan, ayon sa paniniwala, kapag aswang ang hinawakan ng asin, mag-iiwan ito ng peklat o sugat na parang paso. Ngunit nang mahulog ang asin sa kamay ni Lira, walang nangyari. Nagbulungan ang mga tao. "Baka peke yang asin," sigaw ng isang matanda.
Hindi, galing to sa simbahan, sagot ni Mang Isko, na halatang naguguluhan din dahil walang malinaw na ebidensya. Iminungkahi ni Kapitan Turo na ikulong pa rin si Lira habang iniimbestigahan. Ngunit sa likod ng desisyong ito, alam ni Eladio na may mga taong gustong matapos agad ang usapin, kahit walang patunay, basta't matanggal sa baryo ang tinuturing nilang panganib. Kinagabihan, muling bumalik si Eladio sa bodega. Tulog ang isang bantay at abala naman ang isa sa paninigarilyo sa labas, kaya nakalusot siya ng walang hirap. Bakit ka bumalik? Tanong ni Lira, na halatang gulat sa presensya niya. Hindi ako naniniwala na halimaw ka. Pero kailangan kong malaman ang totoo sa iyo mismo. Tumitig si Lira sa kanya ng matagal bago sumagot. Kung sasabihin ko ang totoo, handa ka bang tanggapin iyon? Kahit magbago ang tingin mo sa akin. Saglit siyang natigilan. Ngunit sa huli, marahan siyang tumango. At doon nagsimulang ilahad ni Lira ang sikreto niya, isang sikreto na mag-ugnay sa kanilang kapalaran, at maglalagay sa buhay ni Eladio sa panganib na hindi pa niya kailanman naranasan. Pag-usisa dihi, pagtulong ng binata, tahimik ang paligid ng bodega nang magsimula si Lira na magsalita. Ang boses niya ay mababa, parang ayaw niyang marinig ng kung sino man sa labas, pero may bigat ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi ako ipinanganak na aswang di. Mahina niyang wika, sabay iwas ng tingin. Isang sumpa ang nagdala sa akin dito. Nagkatinginan sila ni Eladio. Sa kabila ng liwanag mula sa siwang ng bubong, malinaw niyang nakita ang bakas ng lungkot sa mukha ni Lira. Sumpa? Paano? Tanong ng binata, halos pabulong din humugot ng malalim na hininga si Lira bago nagpatuloy. 3 taon na ang nakalilipas, may dumating sa aming baryo na isang matandang babae. Hindi namin alam kung saan siya galing, pero pinatuloy siya ng pamilya ko. Ilang araw matapos iyon, nagkasakit siya ng malubha. Namatay siya sa loob ng aming bahay. Bago siya nalagutan ng hininga, hinawakan niya ang kamay ko at may bumulong sa tenga ko na hindi ko maintindihan. Tumigil siya sandali, tila inaalala ang eksaktong sandali. Pagkalipas ng 1 linggo, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba, matinding gutom na hindi kayang punan ng normal na pagkain. Hanggang sa isang gabi, nagising ako sa gitna ng bukid, may dugo sa labi ko at may patay na hayop sa tabi ko. Nakaramdam ng kilabot si Eladio sa narinig, ngunit pinilit niyang huwag ipakita ang takot. Ibig sabihin may sumpang nagbago sa'yo. Tumango si Lira. At mula noon, tinanggap ko na lang na mabubuhay akong malayo sa mga tao. Hindi ako pumapatay ng tao, Eladio. Hindi ko kayang gawin yon. Pero sa tuwing may nawawalang hayop, ako ang napaparatangan. Kaya lumipat-lipat ako ng lugar para hindi ako matagpuan. Naisip ni Eladio ang sinabi ni Lira kagabi na wala siyang pupuntahan. Ngayon, mas malinaw na sa kanya kung bakit. Ang ganitong uri ng buhay ay walang katiyakan, laging puno ng takot at pagtatago. Kung totoo ang sumpa, may paraan ba para mawala iyon? Tanong ng binata. Bahagyang nagliwanag ang mukha ni Lira, ngunit agad din itong bumalik sa lungkot. Ayon sa isang albularyong nakausap ko noon, may paraan. Ngunit kailangan ang tulong ng taong may malinis na puso at handang isakripisyo ang sarili para sa akin. Napatahimik si Eladio. Hindi niya alam kung bakit, pero sa mga sandaling iyon, may bahagi ng kanyang puso na gustong magsabi ng ako na lang. Ngunit alam niyang mapanganib iyon at baka hindi na siya makabalik sa dati. Kinabukasan, nagdesisyon si Eladio na magsagawa ng sariling investigasyon. Kung totoo ngang may sumpa, kailangan niyang makahanap ng patunay. Lumabas siya ng baryo at nagtungo sa kalapit na bayan kung saan kilala ang isang matandang manggagamot na si Lola Simang. Matapos niyang ikwento ang sitwasyon, tahimik lang na nakinig ang matanda habang pinapahid sa kanyang mga kamay ang langis na maihalong dahon ng sambong. Kung sumpa ang dala ng dalagang iyon, hindi siya masama sa kalooban pero mapanganib pa rin siya, sabi ni Lola Simang. May paraan para mawala iyon, ngunit hindi madali. Kailangan niyang harapin ang pinagmulan ng sumpa, ang espiritu ng babaeng nagbigay sa kanya nito. At paano kung patay na ang babaeng iyon? Tanong ni Eladio. Patay na nga. Pero ang espiritu niya, malamang ay nananatili sa lugar kung saan siya namatay. Doon ninyo kailangang magsagawa ng ritual. Ibinigay ni Lola Simang kay Eladio ang ilang gamit, isang maliit na bote ng langis na may halong luya, bawang, at dahon ng saging,
isang pulang panyo na may nakasulat na lumang orasyon, at isang pirasong puting kandila. Kung mahal mo ang buhay mo, huwag kang magmadali. Siguraduhin mong handa ka bago mo subukan ito. Pagsapit ng gabi, bumalik si Eladio sa bodega dala ang mga gamit. Tahimik niyang inilapag ang mga ito sa harap ni Lyra. May paraan. Pero kailangan natin pumunta sa lugar kung saan ka sinumpa. Nanlaki ang mata ni Lyra. Delikado iyon, Eladio. At kung mahuli ka ng mga tao dito, baka pati ikaw mapahamak. Mas pipiliin ko yon kaysa pabayaan kang mamatay sa kamay nila, matatag na sagot ng binata. Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, nakita ni Eladio ang isang ngiti sa labi ni Lyra. Isang ngiting may halong pasasalamat at kakaibang pag-asa. Ngunit sa parehong sandali, may isang bantay sa labas na lihim na nakikinig sa kanilang pag-uusap. At bago pa man nila maisagawa ang plano, kumalat na sa baryo ang tsismis na si Eladio ay kumakampi sa dalagang aswang. Lihim din si pagmamahalan kinabukasan, ramdam ni Eladio na may kakaiba sa tingin ng mga tao sa kanya. Sa tuwing siya'y dadaan sa kalsada, may ilang bumubulong-bulong, may ilang biglang lumalayo, at may ilan namang hayagang nagsasabi ng, ayan yung kumakampi sa aswang. Pustahan, nahipnotismo na iyan. Hindi na ito nakapagtataka sa kanya. Sa baryo, mabilis kumalat ang balita, lalo na kung may halong takot at intriga. Pero imbes na umurong, mas lalong tumibay ang pasya ni Eladio na tulungan si Lyra. Gabi ng Huwebes nang maganap ang unang lihim nilang pagkikita na hindi sa bodega. Matapos makatulog ang mga bantay, pumasok si Eladio dala ang maliit na lagari para putulin ang lubid sa paa ni Lyra. Hindi niya tinanggal lahat ng gapos, upang kung sakaling may dumating, mukhang nakatali pa rin siya. Tahimik silang lumabas sa isang maliit na siwang sa likod ng bodega. Dala ni Eladio ang isang basket na puno ng tinapay, nilagang kamote, at isang pitsel ng tubig. Alam niyang hindi sapat ang mga ito para sa matinding gutom ni Lyra, ngunit sapat para mapunan ang kanyang lakas. Umupo sila sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa gilid ng bukid. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya si Lyra, hindi ito mukhang takot, mukha itong isang normal na dalagang nagpipigil ng ngiti. Bakit mo to ginagawa para sakin, Eladio? Tanong ni Lyra, habang kumakain ng tinapay. Kasi hindi ko kayang makita na pinaparusahan ang isang taong walang kasalanan. Pero may kasalanan ako. May dugo na akong natikman. Natigilan si Eladio. Alam niyang totoo iyon, ngunit sa kanyang puso, mas mabigat pa rin ang bigat ng kabutihan kaysa ng isang kasalanang hindi niya ginusto. Hindi mo yon ginusto. At kung may paraan para mabago ang lahat, tutulungan kita. Sumunod na mga gabi, naging rutina nila ang palihim na pagkikita. Minsan ay nagdadala si Eladio ng mga prutas, minsan ay tinapay at kape, at minsan naman ay basta lang sila magkasamang nakaupo, nag-uusap hanggang sumikat ang araw. Unti-unti, nagsimulang magbukas si Lyra tungkol sa mga bagay na hindi niya nasasabi kahit kanino, ang takot niya sa sarili, ang pangarap niyang maging normal na tao, at ang pagnanais niyang magkaroon ng isang tahanan kung saan hindi siya itinuturing na halimaw. Si Eladio naman, ikinukwento ang kanyang kabataan, kung paanong mula pagkabata ay siya na ang tumutulong sa pamilya, kung paano siya natutong magpanday, at ang simpleng pangarap niyang magkaroon ng sariling maliit na bahay sa tabi ng ilog. Sa bawat kwentuhan, mas lalong lumalalim ang koneksyon nila. Hindi nila namamalayan, mula sa awa at pagtulong, may ibang damdamin ang sumisibol, isang damdamin na hindi nila inasahan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa tabi ng ilog, tumingin si Lyra sa kanya at mahina niyang sinabi, Eladio, kung sakaling hindi na ako maging aswang, mawawala na ba ang rason mo para tulungan ako? Napatingin si Eladio sa kanya. Kung mawala man ang sumpa, mas may dahilan pa akong manatili sa iyo. Saglit na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, napangiti si Lyra at iniwas ang tingin, hindi para itago ang takot, kundi para itago ang pamumula ng kanyang pisngi. Ngunit ang mga masasayang gabing iyon ay hindi nagtagal ng walang kapalit. Isang gabi, habang palabas si Eladio mula sa bodega, matapos ang isa sa kanilang lihim na pagkikita, may nakakita sa kanya, si Ernesto, ang kanyang pinsan. Hindi nagsalita si Ernesto, pero malinaw sa mga mata nito ang galit at pagkadismaya. Kinabukasan, kumalat ang balita. Sa gitna ng umaga, pinatawag si Eladio ni Kapitan Turo. Eladio, may balita akong kumakampi ka sa dalagang aswang. Totoo ba to?
Hindi siya aswang, mariing sagot ng binata. Huwag mong gawing tanga ang sarili mo. May patunay na kami at kung hindi ka titigil, baka pati ikaw ituring naming kasabwat. Hindi nagpatalo si Eladio, ngunit alam niyang mula sa araw na iyon, bantay sarado na siya ng mga tao sa baryo. Mas mahirap na para sa kanila ni Lira ang mag-usap, lalo na't nadagdagan ang mga bantay at mas mahigpit na ang pag-iinspeksyon sa bodega. Sa kabila nito, mas lalong lumakas ang damdamin nila para sa isa't isa. At sa gitna ng panganib at bantang maaaring sumapit, nagawa nilang magtapat ng damdamin. Sa isang gabing maulan, habang nagkukubli sila sa lumang kamalig malapit sa bodega, mahina ngunit malinaw ang sinabi ni Lira, Eladio, natatakot ako, pero ayokong mawala ka. Hindi kita iiwan, Lira. Kahit anong mangyari. At sa ilalim ng ulan, nag-ugnay ang kanilang mga kamay, isang simpleng galaw na puno ng pangako, kahit wala silang kasiguraduhan sa kinabukasan. Pero hindi nila alam, sa gabing iyon din, may isa pang tao na lihim na sumusubaybay sa kanila. At ang susunod na mangyayari ay maglalagay sa kanilang buhay sa mas matinding panganib. Pagsubok panganib mula ng mabunyag kay Ernesto ang lihim na pagkikita nila ni Lira, naging mabigat ang bawat araw para kay Eladio. Lahat ng kilos niya ay binabantayan, hindi lang ng mga bantay sa bodega, kundi pati ng ilang kapitbahay na tila sabik na mahuli siya sa akto. Ilang araw matapos ang bagyong iyon, isang balita ang yumanig sa buong baryo, may natagpo ang patay na kambing sa bakuran ng mag-asawang Aling Cora at Mang Isagani, wala nang lamang loob, at ang sugat ay parang mula sa matatalim na kuko. Agad na kumalat ang sigawan at galit ng mga tao. Wala pang 5 minuto, nakatayo na sa gitna ng plaza si Kapitan Turo, hawak ang megaphone. Mga kababaryo, malinaw na. Habang pinapabayaan natin ang aswang na iyon, lalong lumalala ang lagim dito. Dapat matapos na ito bago pa may mamatay na tao. Nakahalo sa mga tao si Eladio, pinipilit na huwag magpakita ng reaksyon. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi si Lira ang may gawa nito. Nakakulong siya kagabi at imposibleng makalabas ng hindi napapansin ng mga bantay. Lumapit si Ernesto at bumulong sa kanya, kahit anong sabihin mo, pinsan, hindi mo kayang linisin ang pangalan ng babaeng iyon. Mas mabuting hayaan mo na lang. Ngunit imbes na sumang-ayon, mas lalo pang tumibay ang paniniwala ni Eladio. Kung may ibang nilalang na gumagawa ng mga krimen, kailangang malaman niya kung sino at patunayan sa lahat na mali ang paratang kay Lira. Gabi ng parehong araw, palihim na pumasok si Eladio sa gubat sa hilaga ng baryo. Doon, ayon sa mga matatanda, kadalasang nagtatago ang mga ligaw na halimaw kapag may bagyong dumaan. Dala niya ang isang maliit na lampara, isang itak, at ang pulang panyong ibinigay ni Lola Simang. Habang naglalakad, nakarinig siya ng kakaibang ingay, isang mababang ungol, halong huni ng hayop at iyak ng tao. Dahan-dahan siyang sumilip sa pagitan ng mga puno at nakita niya ang isang nilalang na halos kasing taas niya, payat ngunit malalaki ang kuko, at may mata na kumikislap sa dilim. Nang mapansin siya ng nilalang, agad itong tumakbo palayo. Ngunit bago ito tuluyang makalayo, nakita ni Eladio na hindi ito si Lira, mas matanda ito, may mahahabang buhok na puti, at ang balat ay kulubot na parang tuyong dahon. Kinabukasan, sinubukan ni Eladio na ikwento ang nakita niya kay Kapitan Turo, ngunit tinawanan lang siya nito. Kung gusto mong ipagtanggol ang aswang na iyon, gumamit ka ng mas matinong dahilan. Hindi ka makakapanlin lang sa amin. Dahil walang gustong makinig, nagpasya si Eladio na siya mismo ang manghuli sa nilalang na nakita niya. Sa susunod na gabi, bumalik siya sa gubat, ngunit sa pagkakataong ito, hindi mag-isa. Isinama niya si Lira. Bago pa man sila makalayo, hinawakan ni Lira ang braso niya. Eladio, sigurado ka bang gusto mong gawin to? Kung mahuli tayo, hindi lang ako ang mapapahamak, pati ikaw. Kung hindi natin gagawin to, lalo kang mapapahamak. At ayokong mangyari iyon. Nagpatuloy sila hanggang sa makarating sa isang bahagi ng gubat na may maliliit na kuweba. Doon nila muling narinig ang parehong ungol kagabi. Dahan-dahan silang lumapit, at nang sumilit sila, nakita nilang may kumakain ng isang patay na baboy ramo, ang matanda at kulubot na nilalang na nakita ni Eladio. Ngunit bago pa nila maisip kung anong gagawin, nadapa si Lira at napaungol sa sakit. Agad na napalingon ang nilalang at sa isang iglap umatake ito. Isang matinding laban ang sumunod. Gumamit si Eladio ng itak, ngunit mabilis at matibay ang nilalang.
Si Lira naman, sa kabila ng sumpa, naglabas ng kakaibang lakas at kabilisang hindi niya ipinapakita sa baryo. Magkasama nilang naitaboy ang halimaw, ngunit bago ito tuluyang tumakas, nagsalita ito sa tinig na parang pinaghalong sutsot at halakhak. Hindi ikaw ang huling aswang sa baryo at hindi siya ang pinagmula ng takot nila. Naiwan sina Eladio at Lira na parehong hingal na hingal. Anong ibig niyang sabihin? Tanong ng binata. Ibig sabihin mas malaki ang problema natin kaysa sa akala natin, sagot ni Lira, halatang nag-aalala. Pagbalik nila sa baryo, mas matindi na ang galit ng mga tao. May isa na namang nawawala, isang batang lalaki na huling nakita malapit sa ilog. Lahat ng daliri, gaya ng nakasanayan, ay itinuro kay Lira. Bukas ng umaga, tatapusin na natin to, sigaw ni Kapitan Turo. Walang oras si Eladio. Kailangan niyang magdesisyon kung paano ililigtas si Lira mula sa sigurado nitong kamatayan, at kung paano patutunayan sa lahat na hindi siya ang halimaw na hinahanap nila. Pagbunyag ng lihim Ziki sakripisyo, malamig ang simoy ng hangin ng gabing iyon, ngunit ramdam ni Eladio ang init ng tensyon sa buong baryo. Sa gitna ng plaza, itinayo ang isang malaking bonfire, tanda ng nalalapit na ipaglilinis, ayon kay Kapitan Turo, ang pagsunog sa tinuturing na aswang upang tuluyang mawala ang sumpa sa kanilang lugar. Nakakulong si Lira sa gitna ng bilog ng mga tao, nakagapos ang kamay at paa, at may panyo sa bibig upang hindi makapagsalita. Sa tabi niya, naroon si Mang Isko, nakahanda ang bote ng langis at balisong. Sa isang iglap, malinaw sa lahat, kung hindi kikilo si Eladio ngayon, matatapos ang lahat ngayong gabi. Bago sumapit ang gabi, nagtungo si Eladio kay Lola Simang upang huling beses na humingi ng payo. Inilatag niya ang lahat ng nangyari, ang matandang aswang sa gubat, ang banta nito, at ang pagkawala ng batang lalaki. Tahimik lang na nakinig ang matanda bago nagsalita. Eladio, kung totoo ang sinabi ng nilalang na iyon, hindi si Lira ang dapat niyong katakutan. Pero mahirap patunayan iyan sa mga tao na nabubulag na ng takot. May paraan pa ba para mawala ang sumpa ni Lira? Tanong ng binata, desperado. Meron, pero kailangan mo ng matinding tapang. Kailangan niyang harapin mismo ang espiritu ng nagbigay sa kanya ng sumpa. At ikaw ang magiging tulay. Tulay? Ikaw ang magdadala sa kanya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pero kapalit nito, maaaring mabawasan ang sariling lakas mo o tuluyang mawala ang buhay mo. Pagbalik niya sa baryo, handa na si Eladio sa kanyang desisyon. Hindi niya papayagan na mamatay si Lira nang hindi nakikipaglaban para sa kalayaan nito. At kung sakaling siya ang mawala, mas pipiliin niya iyon kaysa mabuhay sa isang mundong pinabayaan ang taong mahal niya. Sa gitna ng ritual ni Mang Isko, biglang sumigaw si Eladio mula sa gilid ng plaza, "Huminto kayo." Nagbulungan ang mga tao. Ang iba, halatang galit. "Kapitan! Kapatid ko sa dugo ang batang nawawala." Hindi si Lira ang kumuha sa kanya, malakas niyang pahayag. "Anong patunay mo?" mariing tanong ni Kapitan Turo. Doon inilabas ni Eladio ang mga gamit mula kay Lola Simang, ang pulang panyo na may orasyon, ang bote ng langis, at ang kandilang puti. Ipinakita niya ito sa lahat. Kung siya ang aswang, masusunog ang balat niya sa langis na to. Kung hindi, ibig sabihin, may ibang nilalang na dapat nating hanapin. Sa kabila ng pagtutol ni Mang Isko, pumayag ang kapitan. Maingat na inilagay ni Eladio ang langis sa kamay ni Lira at gaya ng una, walang nangyari. Walang paso, walang sugat, tanging balat ng isang tao. Isang sigawan ang sumunod. May ilan pa ring naniniwalang daya iyon, ngunit bago pa magpatuloy ang kaguluhan, isang matinis na iyak ng bata ang narinig mula sa may gubat. Agad na nagtakbuhan ang ilang kalalakihan, at doon nila nakita ang batang nawawala, nasa tabi ng matandang kulubot na aswang na nakita ni Eladio noon. Nagkaroon ng habulan at labanan. Sa pagkakataong ito, isinama ni Eladio si Lira upang tulungan. Gamit ang kanyang kakaibang lakas, nagawa ni Lira na sugatan at paatrasin ang nilalang. Ngunit bago ito tuluyang tumakas, tumingin ito kay Lira at nagsabi, "Hindi pa tapos ang sumpa mo. Huwag mong kalilimutan, ako ang tunay mong ina." Natigilan si Lira, para bang tinamaan ng malamig na sibat sa puso. Naramdaman ni Eladio na nanginginig siya. Anong ibig niyang sabihin, Lira? Sa isang sulok ng gubat, doon lang nakapagpaliwanag si Lira. Eladio, totoo ang sinabi niya. Siya ang babaeng namatay sa bahay namin noon, ang matandang nagbigay ng sumpa.
Pero hindi ko alam na siya pala ang tunay kong ina. Ipinanganak si Lyra sa isang pamilya ng mga mangkukulam at aswang, ngunit ibinigay siya sa isang normal na mag-asawa upang mailigtas sa madilim na kapalaran. Nang bumalik ang kanyang ina, dala niya ang sumpa bilang tipamana. Dahil sa rebelasyong iyon, mas naging mahirap ang sitwasyon. Upang tuluyang mawala ang sumpa, kailangang harapin ni Lyra ang espiritu ng kanyang ina, ngunit alam nilang delikado iyon. Ayon kay Lola Simang, kapag nabigo ang ritual, pareho silang mamamatay. Kung ganon ako ang sasama sayo, matatag na wika ni Eladio. Eladio, baka hindi ka na makabalik, mas pipiliin kong mawala kaysa makita kang mamatay ng mag-isa. At sa gabing iyon, nagpasya silang gawin ang ritual, kahit nakapalit nito ay buhay ng isa sa kanila. Laban ay dilim madaling araw pa lang ay nagsimula na sina Eladio at Lyra sa paghahanda. Sa ilalim ng lumang puno ng balete, na ayon kay Lola Simang ay isa sa mga pinakamatandang puwang sa pagitan ng mundo ng tao at ng espiritu, doon nila isasagawa ang ritual. Ang paligid ay tahimik, maliban sa mahinang kaluskos ng mga dahon. May 3 kandilang puti na nakapaikot sa kanila, at sa gitna, inilatag ni Lola Simang ang isang mangkok na may tubig at mga halamang ginagamit sa pangontra. Nasa tabi rin ang isang maliit na itim na kahon, dito raw lalabas ang anino ng espiritong tatawagin. Huwag na huwag kayong maglalabas ng kamay sa bilog ng kandila, paalala ni Lola Simang. At ikaw, Eladio, kung may maramdaman kang humihila sa'yo, huwag kang susuko. Kapag bumitaw ka, baka ikaw ang maging kapalit. Nagsimula ang ritual. Bumulong ng orasyon si Lola Simang habang unti-unting lumalakas ang hangin. Nagdilim ang paligid at tila lumayo ang lahat ng ingay ng baryo. Unti-unti, mula sa tubig sa mangkok, lumitaw ang anyo ng matandang aswang, ang kulubot, maputlang balat at mga matang kumikislap sa dilim. Lyra, anak ko, bulong na nilalang, ngunit sa tinig ay maihalong panunukso. Hindi ako nandito para sumama sa'yo. Nandito ako para tapusin ang sumpa, matapang na sagot ni Lyra. Tumingin ito kay Eladio. At ikaw, handa ka bang ibigay ang buhay mo para sa kanya? Kung iyon ang kailangan. Biglang lumabo ang hangin sa paligid at ang lupa ay parang gumuho sa ilalim nila. Napansin ni Eladio na wala na sila sa ilalim ng puno, nasa isang madilim at malamig na espasyo na puno ng mga anino. Ito ang tigit na binanggit ni Lola Simang, isang lugar kung saan nagtatagpo ang buhay at kamatayan. Mula sa dilim, nagsimulang lumitaw ang iba pang mga nilalang, mga matang pula, matutulis ang ngipin, at may anyong halo ng tao at hayop. Kung gusto mong makalaya, Lyra, kailangan mong talunin hindi lang ako kundi ang lahat ng aking mga tagasunod. Nagsimula ang labanan. Gamit ang itak na dinala niya, sinugod ni Eladio ang unang halimaw. Ngunit bawat sugat na kanyang tinamo ay parang may apoy na umaagos sa dugo niya. Si Lyra naman, unti-unting ginagamit ang kapangyarihang dulot ng sumpa, ang bilis, lakas, at kakayahang makakita sa dilim, upang labanan ang mga nilalang. Habang tumatagal, napansin ni Eladio na humihina si Lyra. Hindi ko na kaya, Eladio, sigaw niya habang humahabol ng hininga. Kaya mo yan. Nandito ako. Biglang sumugod ang matandang aswang, hawak si Lyra sa lig. Kung hindi mo kayang maging isa sa amin, mas mabuti pang mamatay ka na lang. Sa huling sandali, tumalon si Eladio sa pagitan nila, tinanggap ang saksak ng matulis na kuko ng matanda. Sa sakit na parang libong apoy na sumunog sa loob ng katawan niya, hawak pa rin niya ang kamay ni Lyra. Lyra, tapusin mo na para sa ating dalawa. Napasigaw si Lyra at sa isang malakas na hampas ng kanyang kamay, na ngayon ay tila pinaghalong lakas ng tao at aswang, napugutan ng ulo ang matandang nilalang. Sa pagbagsak nito, unti-unting naglaho ang lahat ng mga halimaw sa paligid at nagbalik ang liwanag. Nagising si Lyra sa ilalim ng balete, humihingal at pawis na pawis. Nasa tabi niya si Eladio, walang malay at malamig ang katawan. Ngunit sa kanyang dibdib, mahina ngunit malinaw, naroon pa rin ang tibok ng puso. Eladio, buhay ka, halos maiyak si Lyra, yakap-yakap ang binata. Sabi ko sa'yo, hindi kita iiwan, mahina ngunit nakangiting sagot nito bago siya tuluyang nakatulog sa pagod. Kinabukasan, nagulat ang buong baryo nang makita silang magkasama, parehong buhay. At higit sa lahat, wala na ang malamig na titig ng sumpa sa mga mata ni Lyra, isa na siyang ganap na tao. Ngunit may iniwang babala si Lola Simang, na wala man ang sumpa, pero hindi ibig sabihin wala na ang dilim.
Tandaan nyo, may mas malalim pang ugat ang kasamaan sa mundong to. Pagwawakas bagong simula makalipas ang ilang linggo mula nang mawala ang sumpa, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Wala nang bigla ang pagkawala ng mga bata, wala nang misteryosong katahimikan tuwing hating gabi, at higit sa lahat, wala na ang takot sa mga mata ng mga tao tuwing makikita nila si Lyra. Pero hindi naging madali ang lahat. Marami pa rin ang hindi agad nagtitiwala. May ilan pang bulong-bulungan sa palengke, na baka peke lang ang lahat at naghihintay lang si Lyra ng tamang oras para muling umatake. Kahit masakit para sa kanya, tinanggap ni Lyra ang sitwasyong iyon dahil alam niyang hindi basta-basta nawawala ang takot ng tao. Eladio, sa kabila ng mga sugat na nakuha niya, ay unti-unting bumalik sa normal. Ngunit mula nang maganap ang laban sa gitna, may mga gabi siyang nananaginip ng malamig na tinig na tinatawag ang pangalan niya. Sa tuwing magigising siya, naroon si Lyra, nakaupo sa tabi niya, hawak ang kamay niya. Isang araw, dumating si Lola Simang sa bahay nila, dala ang ilang tuyong dahon at isang bote ng langis. Para sa'yo ito, Eladio. Ano to, Lola? Pangontra. Kasi kahit nawala ang sumpa ni Lyra, may iniwan itong baka sa'yo. Alam mo ba kung bakit ka nakabalik mula sa gitna? Umiling si Eladio. Dahil pinili ka ng dilim. Pero ikaw ang pumili na bumalik sa liwanag. Napalunok siya. Ibig sabihin, may posibilidad na muling bumalik ang mga nilalang na iyon para sa kanya. Samantala, nagsimula namang makihalubilo si Lyra sa mga tao. Tinulungan niya si Aling Puring sa pagtitinda ng gulay, sumasama sa mga kababaihan tuwing may handaan, at nakikilahok sa mga gawaing bayan. Unti-unting nababawasan ang pag-aalinlangan ng mga tao, lalo na nang makita nilang may busilak na puso pala ang dalaga. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sina Eladio at Lyra sa tabing ilog, napatingin si Lyra sa mga bituin. Hindi ko akalaing mararanasan ko pa to ang mamuhay bilang normal na tao. At hindi ko akalaing mamahalin ko ang isang dating aswang, biro ni Eladio, sabay tawa. Ngunit agad ding naging seryoso ang tono niya. Lyra, kahit anong mangyari, kahit bumalik pa ang dilim, hindi kita bibitawan. Ngunit ang kapayapaan ay may hangganan. Isang gabi, habang natutulog si Eladio, narinig niya ulit ang tinig mula sa kanyang mga panaginip, bumalik ka hindi pa tapos ang ating kwento. Pagmulat niya, nakita niyang nakatayo sa labas ng bintana ang isang aninong may pulang mata, hindi ang matandang ina ni Lyra, kundi ibang nilalang. Sa halip na matakot, napangiti si Eladio. Kung akala mo, wala ka ng katapat nagkakamali ka. At mula sa likod niya, marahang lumapit si Lyra, hawak ang kamay niya. Kung babalik ang dilim sabay nating haharapin. Mula noon, naging bantay sila ng baryo, hindi lamang laban sa mga aswang, kundi laban sa lahat ng kakaibang nilalang na maaaring magdulot ng panganib. Sa kabila ng nakaraan, nahanap nila ang bago at mas matatag na simula. Ang pag-ibig na nagsimula sa gitna ng takot at sumpa, ngayon ay naging sandigan ng pag-asa para sa buong baryo. At sa bawat gabing tahimik, alam nilang sa likod ng katahimikan, may nakamasid na dilim, ngunit ngayong magkasama sila, hindi na sila natitinag. Pagwawakas sa mundong puno ng hiwaga, may mga kwentong hindi natatapos sa isang kabanata. Ang kwento ni na Eladio at Lyra ay isa lamang sa maraming patunay na kahit ang pinakamadilim na gabi, may bituin pa ring nagniningning. 3.